Nagtatanong kung saan po tatama po yung Dabiguan. Kaya kanina pinuntahan ko po si kaibigan po natin na Shoto na pwede po ba nilang banggitin na kung saan po para po makapaghanda kayo, no? Ngayon po guys, sinabi po ng ang kanyang tatay na focus po daw sila sa kalamidad kasi meron po talagang mangyayaring Dabiguan. Kaya gusto kong ipaabot sa inyo kung ano man po ang mga lugar na pangalanan po nila. Ingat lang po tayo, kung pwede aalis po kayo dyan, no? Kasi malapit na po daw talaga na mangyari po yung Dabiguan. Kaya gusto kong ipaabot sa inyo kung saan po tatama yung Dabiguan po na sinasabi po nila ng ating mga kaibigan, kung saang lugar ito. Kaya subukan na po natin dito kasi ngayon pong oras na ito napapuntahin tayo dito sa ating mga kaibigan. Kaibigan, magandang gabi po sa inyo. Maraming salamat po ay nandito din kayo. Oo, kaibigan. Gusto kong malaman po, no? At saka gusto kong maipaabot sa lahat. Marami po nagtatanong sa atin. Tungkol po ito sa sinasabi po ninyo na focus po kayo sa kalamidad dahil po mayroon pong Dabiguan po na mangyayari. Gusto po ba natin malaman kung saan po ito tatama, anong lugar? Ay, yun pala. Guys, sa lahat po ng makapanood nito ito po ang sinasabi ng ating kaibigan. No, sinasabi po niya, lahat po ng mga bansa po ngayon, mayroon pong mga Dabiguan po na hindi po ninyo na inaasahan mangyayari po dito sa mundo ng tao, mundo natin. Kaibigan, gusto kong malaman kung sa Pilipinas, saan po ba? Laka. Totoo yan, kaibigan? Guys, ito po guys sabi ng ating kaibigan ngayon, wala po talagang pinipili po yung sinasabi namin na Dabiguan po na kalamidad na darating. No? Hindi lang po dito sa inyong bansa, kundi pati sa buong mundo po dito guys. No? Meron po nakita ang ating mga kaibigan na kanya-kanya po pala tayo na makasagupa po ng mga kalamidad po na pinakamabigat po ng mga kalamidad. Kaya ito po, meron pong nangyari pong kalamidad po na hindi naman po pangkalahatan, yung tulad po ng eroplano na bumagsak. Pero gusto kong malaman ngayon at ipaabot sa inyo guys, sa Pilipinas, kung saan po talaga ang dapat po natin na paghandaan po ng mga lugar na tatamaan po ito. Kaya gusto kong malaman, kaibigan, kung saan po ba, kaibigan? Ay naku po, napakadelikado naman. Sa lahat po na makapanood yung nagtatanong kung saan po tatama, ito po ang sinasabi niya. Wala po tayong safety, no? Walang safety po dito sa bansa natin. Lahat po tayo makakaranas ng Dabiguan. Pero ang sasabihin lang po ni kaibigan po ngayon, kung saan po ang kadalasan po na tatamaan po ito. Kaya pakinggan natin kung ano man po ang kanyang ipapaabot saan po ng mga banda, no? Nako po. Ito po ang sinabi niya, sa lahat po ng mga mining area, mag-ingat kayo. Isa na dyan, kalamidad na malaki. At saka buhay po ang mawawala. At ito pa, kaibigan, lalo na po yung mga malalapit po sa mga aktibong bulkan, yun po, number 1 din yan na napakadelikado. No? Ito po talaga yung makapagbigay din po yan ng mga trahedya na malaki. Ano pa? Nako. Sa lahat po ng malalapit po sa karagatan, kung sinabi natin noon sa inyo, yung tsunami hindi pa nangyari, di ba? Malay po natin. Ito ang ibig sabihin po ng ating mga kaibigan, na yung Dabiguan, dahil po sa dala na lindol, ito po yung pakakatandaan natin sa 2025, makaranas po talaga tayo ng Dabiguan na napakalaking pinsala ito. Kung mangyari man ito guys, parang nakita ko sa kanila yung Dabiguan,
lindol po ito at saka sabay po ng tsunami, no? Ito po ang nakita ko dito. Kaya sa lahat po na makapanood nito, kung meron pong ipapaabot yung P-Volks, no, kaibigan, di ba? Oh, yung P-Volks po talaga ang bantayan ninyo. Pag nagpaabot sila ng warning na lilikas kayo dyan, please po, kami po ay nag-anyaya po sa inyo. Alis po kayo talaga. Kung anong lugar po na pangalanan po ng ating mga kaibigan, ha, kung papaabot po talaga ng P-Volks po ito, maniwala na kayo. Kasi mangyayari po talaga ito. Kasi yung mga bulkan po ngayon ay napakadami po yung aktibo pong mga bulkan. Kasi po nadadamay, no? Mayroon po talagang mga area sa ilalim na parang kinakain po nila unti-unti sa ilalim para po ay magiging mitsa ito ng tsunami. Kapag ito ay maglindol na malakas, pag ito ay bumagsak po yung mga malalaking bato dyan sa ilalim, mapupunta din po ito sa malaking trahedya, no? Oh. Sa lahat ng hindi maniniwala po, mag-skip na lang po kayo dito sa video ito, no? Mag-skip na lang po kayo, hindi po namin ito na ipapanood sa inyo kung antay po kayo sa ipinapaabot po ng ating kaibigan. Wala pong mawawala po sa inyo, hindi po kami nagbibigay po ng kabastusan dito. Nasa inyo lang po, Kung sino man yung mga tao na nagtitiwala sa amin, maraming salamat po sa inyo, Alam kong iingatan po kayo talaga. Yun po talaga ang katotohanan dito. Kaya sa lahat po na nagtatanong kung saan po tatama, sabi ng ating kaibigan, dito sa mundo natin, walang walang safety ngayon kapag saan tatama po yung the big one, no? Pero malaking chance po talaga yung area, no, ng Mindanao dito sa kabundukan. Parang safety, di ba kaibigan? Kung meron man talagang mga trahedya, hindi po totally na ganyan nangyari doon sa iba, no? Kadalasan po ay grabe, nasasagupa nila yung mga bagyo at saka yung lindol at saka yung baha. Yun po talaga ang mga kalamidad po na nasasagupa po nila. Pero dito sa amin, no, hindi natin alam, no, kahit po ay hindi po kami dinadaanan po ng bagyo, hindi kami dinadaanan lagi dito, pero nangyari po talaga yung Pablo. Yun po talaga ang the big one na nangyari din sa amin dito, yung Pablo na nangyari ito. Kaya libu-libong tao na nawala yung buhay. Sa New Bataan, maraming buhay nawala. At saka doon sa Mungkayo, no, Diwalwal, Masara, yun po talaga yung mga kadalasan po. Kaya ito yung mga area na pinangalanan ko. Ito po yung talaga yung mga area na napakadelikado, dapat po mag-ingat sila. Kasi po yung lindol, pag bumagsak yung lupa, kasi po doon sa Diwalwal, puro na lang po yan butas. No, butas na lang yan lahat. Pag ito ay bumagsak po talaga yung lupa papunta sa ilalim, kawawa po yung nakatira, hihigupin at hindi nyo na makikita po yung nakatira doon. Kaya ito po yung malaking trahedya na mangyayari po talaga, yung inaasahan o hindi po natin aasahan ito, pero mangyayari po talaga ito. Kaya mag-ingat kayo yung taga-Diwalwal, no? Nakita ng ating kaibigan, malayo man kayo sa karagatan, pero pagkabag maglindol, apektado talaga. Kaya mag-ingat. Sa lahat po na nagpaabot nito, no, kung gusto po nilang hinihintay po nila talaga guys na pag-alalan ko. Kaya sinabi ng kaibigan natin, wala tayong safety dito. Walang exempted, di ba? Lahat po tayo na mag-ingat po ngayon. Magdasal po tayong lahat guys, Salamat po sa inyong panonood sa mga ipinapaabot ng ating kaibigan. Dagang salamat kasi napakarami po talaga ang nagtatanong. Kasi bakit po daw binibitin po yung video. Kaya nagpasalamat ako na ipinapaabot po ninyo na kami pala lahat dito ay mag-ingat. Kasi hindi po natin alam kung saan tatama. Pero kung kisa man itong mga area diha na laging tinatamaan ng kalamidad, yun po talaga, kayo po talaga ang pinaka dyan, no? Ingat talaga. At saka yung dito sa ating mundo guys, sabi ng ating kaibigan, lahat pala tayo magkakasagupa po ng the big one, ng mga kalamidad, no? Buong mundo ito. Kaya mag-ingat na lang po tayo.
Kasi mahirap po talaga pag hindi tayo mag-ingat, kung lagi tayo nagpakampante. Kaya ipinapaabot po namin kasi marami po talaga yung mga tao na inosente dito. Katulad po ng mga katutubo. No? Hindi po nila alam yung tinitirhan nila nasa gilid ng karagatan. Tulad po ng mga badyaw, di ba? Nasa karagatan po ang kanilang bahay, nasa gilid. Grabe, nakikita po natin yan guys. Kaya malaki po itong tragedya pag ito ay maging tsunami po talaga.